Oh. Alin sinasakay yung parang sudsud ganun. Yung screen. Dito na yung party na nakakatakot. Buti dito medyo lumuwag na yung kalsada. Dati kasi napakakipot lang dito. Kaya kapag dumadaan kami dito talagang nagdahan-dahan talaga ako. So delikado kapag may paakyat na motor, kailangan mag-ingat na talaga. Okay na. Wala. Basta patayin mo lang. Guys, tingnan nyo, napakaganda dito, oh. Ayan, kitang kita yung bandang kabila ng isla. Be, saan dito yung puro 4? Kilala nyo po si Faith Paralejas? Opo. Taga saan po? Dito po. May tricycle na po. May nakaparadang tricycle. Sige po, salamat po. Dito sa barangay na Botas, sa lugar namin sa Talim Island, Binangonan, Rizal, hindi po talaga nawawala dito yung mga nagdadaing. So, ang dami nagdadaing dito. Na-miss ko tuloy nung time na nagdadaing pa ako. Kung makikita nyo naman, tirik na tirik yung araw, kaya ito yung perfect time para sa kanila para makapagpatuyo ng daing na ayungin. Bukod doon, meron pa pong isang uri ng isda na kung tawagin ay kanduli. Ayan, mas malaman po siya. So, masasabing isa sila sa pinaka talagang nagsusupply sa mga palengke at umaabot pa po ito sa Divisoria. So, naisipan kong i-video ito para malaman nyo po yung mga kaganapan dito sa lugar namin. So, ayan, makikita nyo sa mga daan, binibilad po yung daing na ayungin. Hindi naman po yan nadudumihan dahil maalat po siya. So, ayan, makikita nyo sa daan, napakaraming ayungin. Ayan po ay matagal na prosesong gawin. Papatuyuin, gugupitin pa yan, tapos lilinisan pa. So, nandito kami ngayon sa barangay na Botas. Meron po kaming ireriban na 2 client. Dating client na namin silang 2. So, nandito kami sa likod ng bahay nila. Napakaganda ng place. Ayan, makikita mo yung yung kabilang baryo, kabilang barangay. Tapos napaka-hangin dito. Ang sarap ng simoy ng hangin. So, ayan, nagumpisa na kaming gawin sila. Ang una natin gagawin ay papatuyin yung kanilang mga buhok. Itong una namin gagawin, magpapagupit siya ng buhok dahil sobrang mahaba na yung buhok niya. Ayan pa po yung dati nating ribbon. So, maganda pa siya. Ang gagawin niya ay ganun pa rin po yung gupit pero papaiklian niya ng konti. Kung makikita nyo dito sa bandang harapan, ito yung pinaka-aayusin natin. Kasi doon naman sa bandang likod, okay naman yung buhok niya, bagsak naman. Pero doon sa bandang harapan, ay doon po siya may masyadong kulot. So, ang gagawin natin, nilagyan natin ng ipit na ganyan, ng clip, kasi mahangin sa lugar, tapos pawisin pa itong client na gagawin natin. So, nagpahida po tayo ng gamot. Ang pinayaran po natin dyan, yung kanyang regrowth lang po. So, yung kanyang previous reband na maganda pa, flat pa, hindi na po natin lalagyan. So, ganyan po magpahid kapag po may dugtungan na tinatawag. Lalagyan po natin siya ng palatandaan. Una nating papahiran doon sa dugtungan na tinatawag para hindi po tayo mahihirapan kung hanggang saan po natin lang papahiran yung kanyang buhok. Kung makikita nyo, dapat malinis yung pagkakapahid, walang sobra-sobra, walang susobra doon sa kanyang previous ribbon. Tapos ito naman yung pangalawa natin gagawin. Kung makikita nyo, ang texture ng buhok niya ay fine po, tapos meron siyang previous ribbon sa bandang dulo at may previous color sa bandang dulo. And then kung makikita nyo yung gupit niya, hindi po pantay, medyo patagilid. Kaya aayusin na rin po natin. Ayaw pa nga po niyang magpagupit, pero sabi ko, pinakita ko yung picture sa kanya na hindi pantay. Kaya pumayag na rin po siyang patiriman yung kanyang buhok. So, para sa kanina, ang concern lang po natin din dito, yung pinakarap kasi ayun po talaga yung kulot, tapos maiikli pa siya.
kumpara dun sa nauna nating ginawa, mas buhagag yung buhok niya. Tapos medyo kulot-kulot. Tapos medyo dry po yung mga bandang dulo. So, bukod sa dry, meron din po siyang kulay. So, ganito po natin siya pinapahiran. Dapat po, nakahiwalay po yung buhok para if in case na may babalikan po tayo, ay mabilis po nating makukuha. Hindi po tayo mahihirapan. Tapos, dun sa mga may previous color ay ninipisan lang po natin ng gamot. Tapos kapag po nagre-react, kung mabilis siyang maluto ay i-sprayan lang po natin ng tubig. Kung makikita nyo dyan sa kanyang regrowth, doon sa makakapal yung wave, mas makakapal po yung pahid po ng gamot. Tapos ito na yung pangalawang gamot. Kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng pahapyaw na number 2 kasi po siya ay pawisin. Tapos ito naman yung pangalawa natin ginawa. Ito po yung naging itsura niya. Pagkatapos mabalnawan, paplansyahin na po natin ito. So ito na po yung final result nung una natin ginawa. So ang concern natin sa bandang harapan yung kulot-kulot. Kung makikita nyo naman, plat na plat po siya, maayos na maayos. At wala po siyang chismis. So, ayan po, hindi pa po yan pinaplansya. So, ayan na po siya as is. Kapag nagbanlaw po siya, ganyan na po kaganda yung buhok niya. Siya po, second time na po natin siyang ginawa. At i-flex po natin yung kanyang buhok. Ayan po, ayan, napakaganda, makintab pa rin. Tapos ito naman po yung pangalawa natin ginawa. Yan, pinapatuyo po natin. Wala pa po yung pangalawang plancha. Pero kung makikita nyo, maganda na po, bagsak na po yung kanyang buhok. Tapos i-check po natin sa bandang harap. Ayan, yung concern natin kanina na maikli tapos kulot, yan, plat na po siya. So pinapatuyo po yan ni Ashley. Ayan, ganyan na po kaganda yung buhok niya kahit mabalnawan po niya kinabukasan. So ito na po yung buhok niya. Matapos po nating maplansya tapos naayos na rin po natin yung gupit.